Ay nako, dito pa lang kitang-kita nyo na yung mga dilawan, suko na po pagdating sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nila makukuha yung 16 na boto ng mga senador para masipa si Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente. At ang pinakamalinaw lang dito, yung dismissal na siyam na senador na ngayon ay hawak pa ng minority, yung tinatawag na Cayetana Black. Kaya itong issue ng impeachment na to, wala itong patutungan, kumbaga to, matagal nang patayin na nga to kung tutuusin. Dahil nung panahon pa lang ni Senator Tito Soto, nung siya yung Senate President, 15 lang po yung kanyang majority nung mga araw na yon, at siyam naman ang hawak ng Cayetano Black, which is yung silang minority. Kaya napaka-imposible na mapa-impeach ito si Vice President Sara Duterte. Kaya ito, panoorin po natin itong parang admission na para sa mga dilawan na talaga hindi nila kakayanin sa impeachment na makakuha ng 16 na boto. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Yun nga kasi ang nakalagay sa batas natin, 2/3 of all the respective members of the Senate. Parang napaka-absolute number noon. Kaya lang, parati naman natin pinag-uusapan yung Avellino versus Cuenco, gusto nung iba, yung doktrinang iyon, i-apply rin dito sa pagboboto sa conviction or acquittal. Pero sa tingin ko, opinion ka lang, napaka-specific kasi nung ating Constitution. Kung titignan mo rin ang layunin ng Constitution, sapagkat ang tinatanggal mo, isang halal ng bayan, tinataas nila yung numero para hindi madaling matanggal. No? Yun lang talagang architecture ng ating constitutional provision. Pero, kumbaga, does that work in favor of the, kumbaga, in this case, si VP Sara, kunyari, may dalawa ka ng, isa nakakulong, hindi siya makaboto, for acquittal na, then isa na hindi makita, so may sure na siya na dalawang boto. Hindi ba parang unfair? Well, kung titignan mo, mukhang unfair talaga. Ibig sabihin talagang papaling yung kay VP Sara. Kaya lang yung Constitution, binabalanse nila ang pagtatanggal sa pagkahalal in a nationally democratic process. Kaya binabalanse nila yan. Kaya ginawang 2/3. Pero hindi natin alam. Malay mo, yun ang gawin ng Senado bilang rules nila. Pero baka umakit na naman yan sa Korte Suprema. Yun nga, sir. Para baguhin yung number na hinihingi nga po ni Congressman Luistro na bilang part ng prosecution team. Para mabago ito, kailangan pa ba natin baguhin sa Constitution or pwede na under sa Senate rules? Pwedeng dalawang mangyari dyan. Kung sinasabing malabo ang nasa konstitusyon, pwedeng interpretahin ng Supreme Court kung ano talagang ibig sabihin ng katagang 2/3 of all the respective members. Kasi hindi naman nakalagay 2/3 of all the respective members who are present or who are absent. Wala namang nakalagay. Baka sa pag-iinterpreta lang ng Korte Suprema, maaring magbago yung ibig sabihin nun. Doon sa rules nila, aakit rin yun sa Korte Suprema. At pangalawa, ang isang pagbabago dyan para maging serto na, amendment ng Constitution. Pero hindi natin sinasabi na hindi ito kayang interpretahin ng Korte Suprema. Pwedeng-pwede pa rin. So yun, kung narinig yung mabuti, yung sinabi ni Attorney Mel Santamaria, ito kinukonsider yata itong isa sa mga dilawan to. Dito, sumusuko na siya dun sa 16 na boto na kailangan makuha. Dahil nga, ang sabi sa batas, of all member of the Senate. So, kailangan ng lahat ng 24 senators yung ika-counted. So, it doesn't matter kung nakakulong si Jinggoy, wala si Senator Bato de la Rosa, hindi magbabago yung threshold dahil wala namang nakasulat dun sa saligang batas natin na pwedeng tanggalin o hindi sila isama sa botohan. So napakalinaw nung sabi nga, napakalinaw, specific yung nakasulat sa saligang batas of all members. So kasama pa rin sila sa bilang. So napaka-imposible nilang makuha yung 16. Kasi sa current situation ngayon, di ba, 13 lang yung BBM senators. So kulang pa sila ng 3.
Ngayon, kailangan nilang humugot dito sa Cayetano Block. Kailangan pa nilang manakot. Kailangan pa nilang i-pressure yung mga senador sa minority block. Ngayon, minority block, yung kinabibilangan nga ni Alan Cayetano. So, sino doon yung kailangan nilang ipitin para mapabaliktad nila, para makakuha nila yung 16 na boto. Pero dahil nga yung sitwasyon pumapabor dito kay Vice President Sara Duterte, kailangan nilang hilutin yung batas para, alam niyo yun, bending the law. Yan yung principle ng ngayon ng BBM administration So, bending the law, andyan na rin yung bending the constitution. Kaya dito, magbabaka sakali itong mga tukmol na congressman na hilutin yung threshold na 16 dahil nagawa ng Senado na gamitin yung magic number na 12 para agawin yung Senate presidency kay Senator Alan Peter Cayetano. Kaya ipipilit nila ngayon dito na makuha yung gusto nila na ibaba yung threshold from 16 gagawing 12 or 15, mga ganun. Pero hindi nila naisip dito, once na ibinaba mo yung threshold na 16, andun din naman yung pagbaba rin ng threshold para i-acquit, i-dismiss yung kaso o i-dismiss yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya dito makikita nyo talagang yung layunin lang talaga rito ngayon ng impeachment prosecution ng House of Representatives, gamitin lahat ng resources para pumabor sa kanila yung sitwasyon. Kasi sa current situation nga, gaya na sinabi natin kanina, na kay Vice President Sara Duterte yung pagkakataon dahil nga hindi nila makukuha yung number 16. So ito, panoorin po natin itong interview sa mga tukmol na congressman na umaasa sila na mahilot nila na maibaba yung threshold ng pagkaka-convict dito kay Vice President Sara Duterte. Po sa gilid. Kung sabi ni Senator Lacson, only the prosecution and the defense can make a motion to reduce the threshold of 16 votes to convict an impeachable officer, in this case Vice President Sara Duterte. Does the Putang. House prosecution team intend to make such motion para bawasan yung threshold ng 16 votes to convict? We have not actually discussed about that as being a team, no? But I have expressed my position already that concerning the threshold for the purpose of conviction, it is important to realize that the Constitution and the laws are evolving. Why do I say that? Because the Constitution should be responding to the demands of time, just like any other law, no? And very enlightening itong nangyaring change of leadership sa Senado because it invited our attention to look into the doctrine behind Avellino versus Cuenco na in several occasions ay na-practice na rin ng Senate at nagkaroon na rin ng mga succeeding Supreme Court decisions along the same line, no? So, ang sa akin naman, let us anchor also our position on the mandate of the Constitution. Bakit tayo may mga senador? Primarily, the purpose is to represent the interest of the Filipino people. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avellino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes? So, personal opinion ko lang, I believe that the doctrine in Avellino should be applied also in determining the number of votes required for the purpose of conviction. That is my personal opinion. So yon, ginagamit nila yung Avellino versus Cuenco na sinasabi nila na mali yung kanilang pag-i-interpret doon sa kaso na yon dahil ang pinag-uusapan that time is yung quorum
hindi naman yung requirements para sa impeachment. So, paano mo gagamitin yung Abilino versus Cuenco pagdating sa impeachment? So, napaka-irrelevant. Pero dahil nga yun ang ginamit ng mga BBM senators para nanakaw yung Senate presidency ng mga panahon na yun, hindi pa sila nakakakuha ng 13, yun ang ginagamit ngayon dito ng mga tukmol na congressman, yung Abilino versus Cuenco. Pero, ang isa pang hindi nila naisip dito, at lagi lang nilang pinauulit-ulit na kailangan ibaba yung threshold na 16 para i-acquit or convict itong si Vice President Sara Duterte sa 16 ibaba dahil nga sa circumstances nga na nakakulong si Jinggoy, nagtatago si Bato, may mga posible pang maipakulong. So, kailangan ibaba yung threshold para makuha nila yung number nilang 13 sa hawak nila ngayon or 12. Pero, gaya nga sinabi natin, hindi rin nag-iisip itong mga tukmol na to na once na ibinaba mo yung threshold doon sa pagkaka-convict kay VP Sara, kailangan din ibaba nila yung threshold para i-dismiss yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi hindi naman pwedeng ibinaba mo yung threshold para i-convict pero yung pag-dismiss or pag-acquit kay Vice President Sara Duterte, hindi mo ibababa. Siyempre, kailangan mo timbangin din niya kung gaano kalaki yung ibinaba mo para i-acquit, i-convict si VP Sara. Siyempre, ganun din kalaki yung ibababa doon sa dismissal. So, kung ibinaba mo ng 4 from 16 to 12, so apat na bilang yung ibababa mo. So, kailangan ibaba mo rin yung pag-dismiss. So, from 9, less 4, kailangan ng 5 na boto lang para i-dismiss yung impeachment. So, ganun pa rin, kahit saan mo padalhin, paikot-ikutin itong impeachment, talagang madidismiss at masasayang lang yung effort ng mga gustong mapatalsik si Vice President Sara Duterte dahil wala sa kanila ang pagkakataon na kay Vice President Sara Duterte at ginagamit lang nila itong issue ng impeachment para pagtakpan yung flood control scandal na karamihan sa mga sangkot ay mga politikong nasa House of Representatives at nasa Senado. So ayun na po nga, abangan po natin sa mga susunod na araw kung matutuloy pa po ba ang flood control o ang impeachment na lang ang kanilang pag-uubusan ng oras. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panunood. Ingat po kayo lagi. God bless.